Ayoko silang maging kaibigan mo, anak. Yan, mga lines. Ano pa? Pertaining to friendship. Bakit sila? Wala na bang iba? Ano? Ano ang nakita mo sa kanila? Ayan, mga lines ng mga parents minsan when it comes to their kids, friends. At may kasabihan nga po sa Ingles, hindi ba, na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pero paano kung ang friends na tinutukoy ay friends ng ating mga anak? Yun na nga. Paano kung tingin ng mga magulang ay not in good company ang kanilang mga anak at gusto nilang ilayo ang anak nila sa mga kaibigang ganito? Dapat ba ay standard ng magulang ang susundin ng mga anak sa pagpili ng kanilang magiging kaibigan? Ngayong umaga pa sa Mama Piece of Advice ay isang daddy naman ang sumulat sa atin para humingi ng payo. At sabi niya, Dear Mama P, ako po si Daddy Nathan, 50 years old, and I have a 15-year-old son, Oliver. Since teenager na po ang anak ko, ay madalas na itong napapabarkada, which is okay with me since ganun din naman ako when I was his age. Kaya lang ay nagwo-worry ako sa mga kaibigan na sinasamahan niya dahil ang balita ko ay hindi maganda ang ugali ng mga ito gaya at gumagawa ng maraming kalokohan. I don't want my son to be influenced by his friends, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na layuan ang mga kaibigan niya at humanap ng ibang kakaibiganin. May karapatan ba akong piliin kung sino ang pwede at hindi pwedeng maging kaibigan ng aking anak? Hindi ba sasama ang loob niya kung sasabihin ko sa kanyang layuan ang kanyang mga kaibigan? Sana ay mapayuhan mo ako sa aking problema, Daddy Nathan. At upang tulungan po tayo na himay-himayin ang issue na ito, mas maunawaan ang sitwasyon ni Daddy Nathan, makasama po natin ang child psychologist na si Miss Riza Sontiang. Good morning, Miss Riza. Welcome back to Kada Umaga. Nagkulang ng isang letter ang ating intro. Buti na lang at kilala na kita. Bati po muna kayo. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Kada Umaga for this invitation. Yes, ayun na nga, Miss Riza. Did you ever encounter, I know that you're a mom with 3 boys. So, na-encounter niyo po ba ang mga ganitong klaseng problema of meeting some friends of your kids na hindi masyadong favorable sa tingin ninyo? Oo. So, one of my boys na naging ganun din, na parang hindi kasi siya sociable. So, parang para sa kanya na may nagiging kaibigan siya, medyo naging eager siya. So, kinakaibigan niya, pero sa pakiramdam ko, hindi siya magandang influence. Yes. So, napapansin ko na pag umuwi siya, marami siyang kwento na parang hindi maganda yung pakiramdam niya. So, tinatanong ko siya anong nangyari. So, unti-unti napapansin ko yung mga kwento niya na parang may hinihiram na gamit na hindi binabalik. Tapos ultimate na yung nangyari na medyo nasaktan siya. So yun, sinabihan ko na talaga siya na meron bang ibang paraan na pwedeng maging ibang kaibigan niya, ano bang nagustuhan mo sa kanya, ano yung naging ayaw mo sa kanya, para makapag-reflect siya na finally parang siya ang nagdesisyon na ayaw na niya. So yun. First of all, I have to commend you on the fact na nag-open up sa'yo ang iyong mga anak na lalaki, which is quite hard to do. Yeah, take note. Yung mga anak kong lalaki sa akin din nagkukwento na meron na silang mga special friends. So right now, best friends lang muna ang tawag namin sa kanila. Kasi nga, may mga house rules kasi kami na wag mo na mag-relationship. Yes. So yun, nagkukwento sila sa akin kasi gusto ko na open ang relationship namin. Okay, so ano ang naging reaction nila when you said something unfavorable about their friends? Oo, yan no. So parang ang importante kasi dito is kailangan mag-reflect din ako saan nanggagaling yung mga gusto at ayaw ko. Oo. Kasi pag nanggagaling sa akin yun, halimbawa may mga bias ako. Pag yung mga biases ko ay hindi patas, hindi fair, no? Halimbawa, obvious naman sa inyo, Chinese ako. Yes. So halimbawa lang naman, no? Pag naging basis ko ay hindi siya Chinese or gano'n, no? Kailangan balikan ko is my belief
fair? Oo. Just ba? Parang sa akin ba yon? Issue ko ba yon? Need ko ba yon? Kasi pag hindi, huwag natin i-project sa mga bata. Tama. Oo. Kasi baka yung mga values na gusto mong ituro sa mga bata, hindi na naiintindihan, baka mas maguluhan pa siya. Bakit pinagbabawalan siya maging kaibigan itong taong to? Eh hindi naman tayo aware at hindi natin ini-explain sa bata kung ano ba yung basehan, ba't ayaw mo dun sa kaibigan. So yun ang ginagawa ko, ini-explain ko sa mga bata, ano yung mga values ko. And then, I also tone it down dun sa level ng pagkakaintindi nila. Halimbawa, like in your case, yung anak mo, I think is below 10? I have a 7 and then I have a 12. Okay. So pag 7 and 12, mapapansin natin na iba yung level ng understanding ng isang 7-year-old sa 12-year-old. So sa pag 7 years old, kailangan akma doon sa kanyang level of understanding. Pag 12 years old naman, preteen na yan. So you adjust yung language mo para maintindihan nila yung bakit ito yung basis mo, ito yung mga beliefs mo, ito yung values mo. Oo, kasi I feel like we have to be very sensitive dito sa ganitong klaseng mga matters. Kasi they are friends of our kids for a reason. They must enjoy something about these people, which is why they're close and which is why they're friends. So hindi tayo dapat bigla-bigla na lang ibubulldoze yung friendship nila at sabihin, hindi pwede yan. Kasi effective ba yun na pagbawalan outright? Well, siguro yung... Baka itago lang nila. Yan ang mangyayari kapag binulldoze mo. Yung, I like your word, no? Parang pag binulldoze natin yung bata, na wala man lang tayong explanation, hindi man lang natin inalam yung story. Yes. Kung ano yung nangyari, kung ano ba yung nakita niyang bakit gusto niyang naging friend, or ano ba yung development ng friendship, kailangan din natin maintindihan from their point of view, ano bang nagustuhan mo kay Maria, ano bang nagustuhan mo kay Carlo, ano bang mga ginagawa niyo together. So, intindihin din natin yung story ng mga bata. And then, kayo din, no, tayo bilang mga magulang, i-explain din natin ano ba yung mga nagustuhan mo, pero ito yung napapansin mo. So, wag rin natin parang basta bulldoze lang. Kailangan i-explain natin. As I said, adjust to the language of the child. Yes. Tapos, I think ang importante dito din is, depende kung anong edad yung bata, no? Kapag mas bata, no? Yes. Pero if they're older now, like yung sa letter sender natin na si Kuya Nathan, no? Na ang bata is 15 years 15. old. Pag ganun kasi at 15, minsan we have to give them that leeway. Bigyan natin sila yung chance na ma-explore. Yes. And for them to find out, ano ba yung hindi nagustuhan ni mommy o ni daddy, ni tatay, ba't ayaw niya? So, in psychology, we call this yung natural consequences. Kasi pag tayo yung magpumilit, minsan magtatago yung bata. Magsisinungaling na yan. Pero pag sila yung nakarealize na, ito yung sinabi ni tatay, ito yung mga nangyayari kasi nandiyan dyan naman yung guidance natin eh. Nandiyan dyan naman yung support natin, hindi naman natin tinatanggal yan eh. Sila rin ang makaka-realize and kapag ganun yung decision nila, mas buo yung loob nila. Kaysa yung pinipilit natin, parang magkakaroon ng resentment yung bata. Masisira yung trust ng bata sa magulang kasi inuunahan natin yung bata sa pag-decide na what is right and what is wrong for the child. Oo. Kasi ako naman girls yung mga anak ko. Ang mga nagiging problema, I had some problem with my preteen kasi lalo na yung stage na to, shifting yung loyalties ng mga bata. Kasi parang they're still trying to find their footing. They're trying to bridge that gap between being a kid and now becoming like a lady or a teenager. Diba, hindi na sila naglalaro, relationships ng ano ang importante. Ganun tama, no? Yung mga, sabi ko nga kanina, kapag 7 years old, 8 years old, iba na pag 12, 13, and then especially 17, 18. Kasi nandoon na sila sa stage of exploration. So nag-explore sila ng kanilang identity para ma-affirm yung kanilang preferences. So kasama na dyan yung pag-choices of friendship. So minsan, pumipili sila ng mga kaibigan dahil common interest sa sports. Minsan naman, ito dahil magaling sa math.
kakaibiganin ko siya. O ito, malapit lang sa bahay namin, kasama ko sa maglakad papunta sa school. Iba-iba yon. So bilang magulang, suportahan natin, kausapin natin yung mga bata. Kailangan nagbabad pa rin tayo, no, para makilala natin kung sino yung mga kaibigan nila. Tama. And intindihin natin na this is just a phase, na paiba-iba sila ng friendship. Minsan bilang magulang, we say, di ba, kahapon kausap mo si Bea, friend mo, ba't ngayon magkaaway na kayo? Ngayon, iba na naman ang loyalty niya. It's just really their way na ina-explore lang nila yung kanilang identity. So, okay, I think the most important thing is that hindi natin gagawing about personalities ito. About siguro the values that they show, no? Yung mga kaibigan. Kasi parang, I have nothing, dapat maging, I have nothing against this particular person, pero yung pinapakita niyang ugali, ang medyo worrisome. Halimbawa, may pagka-inggitera, or halimbawa, may pagka-cheat sa school, or may pagka-gossiper. Diba? Ito yung mga gusto mong paalam sa mga anak mo na parang how would you feel kung ikaw yung nasa other end nito? Diba? So that's a thing din, no? Yung parang may nakikita ka lang mga red flags. So halimbawa, no, labag sa family values ninyo, yung let's say matipid tayo, tapos yung kaibigan magasto sa pera. So kausapin natin yung mga anak natin na, anak tayo kasi sa family natin, kailangan natin mag-budget. So in that way, ine-explain natin muna what is the reason behind yung mga boundaries natin na pagpili ng kaibigan. And parang i-explain natin para maintindihan ng bata. Tapos, siguro, tanungin natin yung anak natin, kapag kasama mo si Carlo or si Maria, ano yung mga ginagawa ninyo? Tapos sabi niya, kasi kumakain kami dito, bumibili kami ng mga ganyan. So, i-explore mo, ito ba yung mga bagay-bagay na sa tingin mo mapapasaya ka? Ito ba yung mga bagay na gusto mong i-continue with your friend? Aligned ba yan sa pagkakakilala mo sa sarili mo? So, ask reflective questions instead na yung close-ended. Close-ended, ibig sabihin, ang sagot, yes or no. Yes. Yan lang. Parang magtanong ka lang na ano nakikita mo, ano sa palagay mo, para siya din ang mapapaisip kung gusto ba niya to o hindi. And then, basta ikaw lang bilang magulang, nandiyan ka lang para magsuporta. And alam naman natin, inevitably, marirealize ng bata na parang, budget kasi hindi ko talaga kaya, to catch up with the Jonases. Yeah, correct. So, hindi na rin makakayanan yan. So, siya din na makaka-realize. Basta tayo lang, sabihin natin, anak, kasi may mga budget tayo. Or, ito yung ginagawa natin bilang pamilya. Paano, Ms. Riza, kung obvious na halimbawa, they're getting into bad vices. Talagang, wala na talaga. There's no ambivalence about it. They're doing something wrong. Okay. Pag ganun talaga, no, you have to sit down with your kids na. So, maybe you gave the child mga 1 or 2 times na parang napapansin mo, sobrang tahimik, may tinatago, baka minsan nga nagsisinungaling na, nahuli mo na, may proof ka na rin, no? Sit down with the child, sana in private. Huwag yung sa harapan ng mga kapatid, harapan ng lola, kasi syempre baka mahiya ang bata. So, kayong dalawa lang, tapos sabihin mo na hindi mo nagugustuhan to. So, lay it out there. Put it on the table na may mga nagawa, may napansin ka na may mga ginagawa kayo na labag sa loob mo talaga, and kailangan mo na talagang put your foot down na ito yung mga ayaw mong mga maging kaibigan niya. Pero alam mo, as a parent also and as a psychologist, kailangan alamin mo rin kasi, no, baka meron din siyang need na hinahanap doon sa barkada o sa kaibigan. So, may tinanggalan ka, pero punuin mo rin. Tama. Oo nga naman. Ako, ang nangyayari doon sa, halimbawa doon sa way back when, what my parents would do is we become the venue. Halimbawa, imbis na lumalabas kami, doon na lang kayo sa bahay. Diba? At least safe space ito for you guys to do whatever you want. Parang sabi natin, kasi punuin mo. Minsan ayaw niyo maghiwalayan. It's getting late. Tapos may curfew. Dito na lang kayo sa bahay para at least nababantayan at safe, 'di ba, for everyone. So, Ms. Riza, ano ba ang pinakamapapayo natin para kay Daddy Nathan?
ang siguro pwede nating i-share, no, at ma-encourage sa mga magulang diyan, no. Unang-una, natutuwa ako kasi si Daddy Nathan involved sa buhay ng anak niya. Yes. Alam niya kung sino yung mga kaibigan ng anak niya. So, stay connected with your children. Huwag tayo yung napapalayo sa loob ng ating mga bata na in the end, hinahanap nila sa barkada nila at doon sila naghahanap ng kung sino yung magpupuno ng kanilang pangangailangan. Whether it be connection, communication, or care, sana bilang mga magulang nandiyan tayo. And gabayan natin sila, kausapin natin lagi para yung loob ba nila na we attract our children. Huwag tayo yung parang magulang na parang sila mismo ayaw nila kausapin tayo kasi lagi na lang sermon, lagi na lang ninanag sila. Let us be the kind of parents na gusto nilang lumapit sa atin. Tama. Oo. At eto naman po ang aming mga pieces of advice para kay Daddy Nathan. First piece of advice. Patience is the key. Bigyan ng oras at panahon ng anak na makilala pa ang kanyang kaibigan. Huwag po madaliin. Malay niyo po, sila na mismo magdesisyon kung itutuloy pa nila ang pakikipagkaibigan sa mga friends nila. Sometimes we also need to to trust them, Yes. 'di ba? Kasi let's take the long view, 'di ba? If we were able to impart the values na tama sa ating mga anak, sila na mismo ang magpa-process of elimination. Di ba? Meron na silang mga moral compass after a while. Just keep reinforcing yung mga family values na yan sa kanila. And before you know it, matutuwa kayo. Sila na mismo ang nag-echepuera ng mga bad influence sa buhay nila. Second piece of advice, pakisamahan ang friends ng anak para mas maintindihan po natin ang mga kaibigan nila. Pakisamahan mo rin po sila at kilalanin. Imbitahan niyo sila sa inyong bahay and get to know them better. Huwag po sila agad husgahan. Diba? Malay mo, may makita pa ang anak mo sa mga friends niya na hindi mo agad nakita. Or also be friends with their parents, diba? Ay, kami ginagawa namin yun talaga para malaya kayong makipagkamustahan. O nasa bahay na ba yung anak mo? Yung anak ko, bakit wala pa? Di ba magkasama sila? Yan, kailangan natin yan. We need more people on our side or in our corner. Ayan, and my personal advice is, yun na nga, just let's trust in our kids. If we're able to impart the right values to them at panatag naman ang loob natin na naturuan naman natin sila ng mga tama, let's take the long view and hayaan natin sila na mismo ang mag-decide kung sino talaga yung mga true friends sa kanilang mga buhay. And Ms. Riza, if there are any other concerns, ang ating mga parents, if they have any other concerns, saan po nila kayo pwede makonsult? They can get in touch with me through my contact number and I will just share it with one of the staff na lang. Oo. Okay? And always believe in the wisdom of the children and also let's respect and give them the dignity. Tama. Kaya maraming salamat po, Ms. Riza, for coming over once again. At mga kada, tama lang naman na tayo ay mag-alala kung sino ang nagiging kaibigan ng ating mga anak. Ay, meron pa pala akong last piece of advice. Why not also, I do this to the younger kids. Kasi yung mga younger kids, medyo mapapaling mo pa ang mga attention nila eh. Kung hindi nyo type yung mga kaibigan that they're hanging out with, give them opportunities to meet other friends, di ba? So, marami silang pwedeng pagpilian. Minsan, ganun ginagawa ko, nililihis ko dun sa mga tapos dito tayo sa okay. So give them other opportunities to make other friendships para mas malawak ang kanilang mga pagpilian. At sa halip na pagdudahan at husgahan po natin sila, mag-extra effort tayo para sila ay mas makilala. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV. And
and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!